Hello, hello mga kaplantito, mga kaplantita. Good afternoon. Ngayon ay hapon na dito sa aking lugar sa California. At ang aking gagawin ngayon na video ay tungkol sa pagkukompost. Kasi yung 'di ba ang mga nagtatanim, laging kailangan natin may pataba ka sa lupa. Yan, ganyan. Katulad ng mga sili ko na ganyan, ilalagyan ko yan dahil sa pot garden lang siya, kailangan mataba yung lupa niya. So, kailangan natin ng fertilizer. Yan, yung mga basil na yan, yung malunggay, may bulaklak na, mga halaman ko na yan, kailangan lagi niyan ay fertilizer. No. Kahit may lupa siya, dapat mataba yung lupa niya para yung maganda yung tubo niya dyan sa paso. Yan, di ba? Kaya, ang aking i-impart sa inyo ngayon sa video ko, feature ko ay kung paano yung mga waste natin sa kusina ay matuturn into fertilizer. At the same time, upang mabawasan ang waste natin sa kusina, makakatulong pa tayo sa kalikasan, di ba? Kumbaga, ang mga plantita ay makakalikasan din, di ba? Ayan, mga plantita ang makakalikasan. Ngayon, ang gagawin ko ay ang papakita sa inyo kung paano ako gumagawa ng compost na galing sa mga kitchen waste. Kumbaga, halimbawa pag nagluluto, mga plantita, nagluluto rin. Alangan namang puro tanim ka na lang. Kailangan magluto ka, kailangan kumain ng pamilya. So, eto, iniipon ko yung mga balat ng itlog. Ayan. Tama yung mga balat ng itlog, ganyan. Teka, babalik. Ayan. Sa mga balat ng itlog. Tapos, yung gitna ng tissue, mga karton, hindi ko tinatapon. Diba yung gitna ng tissue? Ayan. Karton. Tapos, yung mga trimmings ko sa mga halaman, mga talbos kamote, papangit na dahon. Basta lahat ng trimming sa halaman. Ganyan. Tapos, yung mga hiniwa sa kamatis, carrots, mga balat-balat. Hiniwaan ng dahon ng sili. Ayan. Tapos yung mga balat ng saging, ito kasi yung ibang balat ng saging, nagkahalo-halo na eh. Yung iba, ito dito yan sa kabila eh, nagkahalo na siya. Ito sa mga carrots. Ito ngayon, balat ng saging ito. Yung iba, nangitim na. Ayan, nangitim na. Pero balat ng saging yan. Makikita mo naman yung iba, ginupit ko na. Yung iba, medyo green pa. Pero yung iba, dahil dilaw na, ilang araw ko nang hindi nakukompose. Ayan, naging itim na siya. Tapos natabihan pa siya nung nito ng coffee grounds. Yan, ng coffee grounds. Kailangan din ng coffee grounds dahil nagkakape tayo, 'di ba? Yung mga lalagyan natin sa filter, yan, may filter pa. Yung filter na yan, biodegradable naman 'yan. Kaya isinama ko na dahil napakanipis niyan. Magde-decompose din 'yan. Magiging fertilizer din 'yan. Pareho rin yan itong carbon, ay ng karton na magiging yung para silbing carbon siya ng fertilizer. Tapos, itong mga balat ng sibuyas. Yan, balat ng sibuyas. Di ba yung mga sibuyasan nyo? Pag yung nag-iimba ka ng mga sibuyas, o pag nilinis mo yung mga sibuyasan mo, ayan. Ayan. Nilinis na yung mga sibuyasan mo. Mga balat-balat ng sibuyas. Makikita mo yung mga dumi doon, mga pinagtanggalan. Huwag mo itapon kasi kailangan nyo ng composition ng fertilizer, mga balat ng sibuyas. Ayan, sa madaling salita pakikita ko sa inyo kung paano gagawin ng compost. Tapos meron ako ditong medyo yung buhangin na yung lupa na medyo sandy. Ayan, sandy, yung parang ng succulent soil. Ang succulent soil kasi yung fast draining, medyo sandy yan. Yan. Kasi yan ang i-alternate natin sa paggagawa natin alternate natin yan. Ngayon, umpisa na natin paggawa ng kung paano i-assemble dito ko i-assemble. Yun nga pala, kailangan mo ng isang asimbolan. Kasi ko nito, itong isang mahaba kong paso dito. Doble yan, may butas yan. Kailangan mo ng may butas. May butas yan sa ilalim. Ayan. Ayan, may butas yan sa ilalim. Tapos, may panahod dyan sa ilalim. May pansahod rin yan. Ayan. May butas yung paso, pero may pansahod dyan sa ilalim. Para pag nag-decompose na itong mga to, mayroong sasahod sa ilalim. Kasi
didilig-diligan mo yan eh. Diligan mo yung kinokompost mo. Ngayon, pakikitanong ko sa inyo kung paano gagawin tong pagkukompost. In 1 month or 2 months, yung ano ko nyan, makakagawa ka na ng lupa. Ayan, ng dagdag na lupa para sa iyong mga pot garden. Yan. Yan, balik na rin na natin yung katok dito sa aking gagawin na compost. Medyo hapon na kasi, rami ko pang ginawa eh. Hapon na. Kaya ano ba? Baliktad. Ayan. Baliktad na punta dun sa mga istakan ko ng mga kaldero. Ayan, dito na tayo sa ayan. Maliwanag ba? Naku, madilim na yata eh. Basta sana makita nyo pa maliwanag. Ayan na, yan na yung mga ano natin. Okay, ay magwagwantis ako dahil kakamayin ko na lang to para mabilis tayo. Ito na yung lagayan. Ito yung composting bin ko. Ito, meron siyang butas. Ayan, makikita nyo naman may butas. Pero may panahod siya sa ilalim. Para pag dinilig mo yung compost, binabasa-basa kasi ang compost eh. Ang compost ay binabasa-basa para mag-decompose siya. Kasi kung tuyo-tuyo, paano mag-decompose? Hindi magde-decompose. Dapat medyo basa-basa. Binabasa lang kundi yan. Ayan na tayo sa ating pagko-compost. Nakikita nyo ba? Ako. Ito na. Una, lalagyan muna natin ng kunting lupa. Yan, lupa muna, lalagay sa ilalim. Yan, layering kasi ito eh, layering. Yung ng kunting lupa, ilalim. Yan, nilagyan na. Ngayon, isasalansan na natin to. O, pwede tayo maglagay ng karton. Karton muna. Lilayer mo yung karton. Yan. Well, kunti tayo lang to. Kunti lang tong mga sample ko dito. Na-compost ko na yung iba eh. Naging lupa na. Nandun. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga na-compost ko doon. Na lupa na ngayon. After 2 months, 1 month to 2 months. Yan muna. Tapos, lalagyan mo naman ng balat ng itlog. Nilagay mo naman yung balat ng itlog. Una nilagay mo muna yung karton, di ba? Tapos lagyan mo ng balat ng carrots. Balat ng carrots na naman. Tapos balat ng saging. Balat naman ng saging. Ganun mo rin, lilayer mo rin pa ganoon. Balat naman ng saging, o di ba? Lagay mo na yung balat ng saging. Yan. Kung pa inuubos kasi i-layer nga natin yan. Tapos balat ng sibuyas. Mga kitchen waste lang to. Ito ay odorless compost. Hindi mamamaho ang paligid mo pag ang compost mo ganito. Kasi mga balat lahat ng mga gulay yan. Mga biodegradable na kitchen waste. Pero hindi dito pwede mga bituka ng isda. Ito naman, coffee grounds. Kasama na yung mga filter niya na maninipis na papel. Mabubulok din yan. Magiging lupa rin yan. Coffee grounds. Diba? O tapos, lagyan mo uli ng lupa. O lupa naman uli. Lupa. Ngayon, dahil dalawang layer lang to, ilalagay ko na yung balat ng itlog ulit. Balat ng itlog. Egg. Itong balat ng itlog, dinurog-durog kung ganun. Para madaling ma-decompose. Yan. Durugin pa natin. Dahil may bagong gamit ko kanina, hindi pa masyadong durog. Tapos, pinatuyo ko na. Pinatuyo na. Yan, pinatuyo na. Pero, nabasa yung kamay ko, kaya nabasa uli. Ayan, diba? Ganyan. Balat ng itlog uli. Ubusin ko na. Dahil dalawang layer lang itong natin. Kunti lang itong kinokompose natin. Isang masitera lang to. Pero minsan, madami akong ginagawa. Ayun na. Yung mga laman niyang mga halaman ko dyan, yan, ganun yung mga lupa niya. Kaya marami na akong nakakatipid ng pagbili ng garden soil. So, ilalagay ko na itong ating karton. Ito yung magsisilbing carbon. Carbon ng
carbon composition ng fertilizer. Kasi ang fertilizer may carbon yan. Yan, ito ang magsisilbing carbon. Kaya ito may balat ng hindi balat, karton pala, karton. Lagyan natin lahat ng karton. Nakalagay na dyan. Yan, ubos ng karton. Tapos ilagay ko na rin yung mga trinimings ko ng mga dahon-dahon. Ubusin na natin lahat. Yan. Diba? Andiyan ang lahat. Ito na rin mga balat ng carrots, balat ng persimmon, balat ng apple, balat ng pinagtrimingan ng kamatis. Ayan, ito na. Tapos may kapiraso pang orange. Oh. Ayan, kasama na natin lahat yan. Ayan na ha, ayan na lahat. Sama-sama na sila. United Nation na sila dyan. Diba? Joke lang. Oh, ito naman, yung mga balat ng saging naman. Balat ng saging. Yan na. Importante ang balat ng saging dahil yung balat ng saging meron siyang tawag nito potassium. Kailangan ng potassium ng ng fertilizer. Yung mga balat pala ng ng dahon na ganyan, nitrogen. Nakaka-produce ng nitrogen pag nag-decompose. Parang ewan ko kung nitrogen basta. Hindi naman ako chemist eh. Yung kapatid ko ang chemist eh. Kaya nakaalam niya. Correct me if I'm wrong. My sister chemist, Maria Teresa Huff. And David Huff, my brother-in-law, physicist. Physicist and chemist sila eh. And mas alam nila yung tungkol dun. Pero ako, actual lang yung sa akin. Yung parang practical. Hindi ako by the book eh. O, ito na. Yung balat ng mga sibuyas. Yan. Balat ng sibuyas. O, may natira pang bawang dito eh. Lagay ko dun. Sayang. Isang ngipin pa yun. Dalawa. Panggisa pa yan. Ito muna dun. O, ito eh. Iubusin ko na yung mga balat ng sibuyas. Ang balat rin ng bawang. Lagay ko na dito. Ayan. Ayan na. At saka itong pinakahuli. Ang coffee grounds na uli. Ang ilalagay ko sa ibabaw. Coffee grounds. O, dito na tayo. O, diba? Ayan na. Coffee grounds. Diba? Naubos na yung mga nakahanda ko dito, mga pinaglalagay ko dito. Kaya tinatabi ko to kasi pinaglalagyan ko to ng mga kung hinapatong sa pinapatungan ng mga paso na mga parang pinapaliguan kong halaman para hindi magtagas yung Kaya tinatabi ko yung mga yan. Ayan na. Kompleto na sila dyan. Ngayon, ang pinaka-last touch mo ay yung medyo sandy soil. Sandy soil, yun ang ipapalagay mo sa ibabaw para hindi siya puntahan ng mga langaw, hindi siya puntahan ng mga hayop, ng mga insekto. Isisild mo siya nitong lupa. Yan, ilagay na natin lupa. Yan, natago na siya. Ngayon, tatakpan mo siya ngayon. Tatakpan mo yan at bubuksan mo lang yan pag didiligin. Ganito na lang ang itatakip ko. Pero mamaya, kukuha ko ng plastic doon, garbage bag, tatakpan ko yan. Pero ngayon, tatakpan ko na yung ganyan. Ganyan. Tapos, pag natakpan mo yan, ganyan, plastic dapat plastic. Pwede ko na rin takpan. Kukuha na nga akong plastic doon. Tatamad-tamaram pa yung lola nyo eh. Tika lang, sandali. Kukuha muna ako ng plastic at pakikita ko kung paano tatakpan dapat. Para bang piniperment mo, para ka rin nagbabagoong. Nagbabago. Tatakpan mo yan. Yan. Paano ko ng pantakip, ha? Sandali lang. Kasi naman, hindi nakalahanda ang lola eh. Ang lola ay hindi pala boy scout eh. Walang handang pantakip eh. Yan tuloy, naabala pa ang pang-video. Naging 14 minutes na. So, ito ngayon ang pantakip. Tatakpan natin yan. So, tatakpan na, diba? Tatakpan na.
Tapos, every ayun nga pala, didiligan ko muna. Para meron na siyang basa. Basa na. Didiligan ko na. Ito na. Nalagyan mo muna pala ng lupa. Yan. Ayun ang lupa. Nang dilig. Didiligan mo muna. Kukubigan. Yan. Didiligan. Bago mo takpan pala. Diligan mo muna bago takpan. Yan. Wala. Walang tubig. May hose lang ako dito pandilig. Didiligan mo siya ng parang shower lang siya. Shower. Ayan, didiligan mo. Ganon. Ayan. Bago mo siya takpan, diligan. Ayan. Kaya may sahod sa ilalim dahil syempre pag nagdidikumpos siya, kakatas yan. Kakatas. Kaya yun. Lapag ko na muna yung gripo doon. Mamaya ko na ayusin. Ayan, tatakpan mo na. Pan. Isisid-asad mo na. Yan, sa isang sulok. Na yung garden. Ayan. Tapos, after 1 month, araw-araw, didilig-diligan mo naman yan eh. Basta every other day, dilig-diligan mo. Tapos, syempre, nag-i-evaporate naman yan. Tapos, in 1 month, after 1 month, hanguin mo yung lupa. Ang minimum niyan 1 month eh. Depende sa decomposition eh. Minsan mas madaling mag-decompose eh. Pagka mainit ang panahon, madali siyang mag-decompose dahil binabasa-basa mo. Pero pag malamig panahon, medyo matagal-tagal siguro mag-decompose eh. Kasi alam mo naman yung mga pagkain nga eh. Pag malamig ang panahon, matagal mapanis, di ba? Ganon din yung matagal masira ang matagal mag-decompose. Pag yung malamig yung mababa yung temperature, di ba? Kaya nga ang freezer at saka ang chiller eh, below 41 degrees dapat eh. 41 degrees. Hindi dapat bababa ng 41 degrees ang food food keeper mo, yung mga blast freezer, mga ganon, blast chiller, yun. Sa yan, sa mga term yan dun sa sa food. Food safety, ganyan. Ayan, yan ang aking pagko-compost. At ito, pakikita ko sa inyo. Ito na yung aking mga na-compost. At naging taniman ko na. At tinaniman ko na ng talong. Teka lang, titingnan ko muna yung medyo kulang na tayo sa ilaw eh. Tataniman ko ng tinaniman ko na yung mga na-compost ko, ibig ko sabihin. Wala natin ang dagdag na ilaw para makita natin. Ayan na yung kinompost ko dati. Ayan na. May tanim ng talong at may bunga na yung talong. Madilim na kasi, kaya inilawang ko na. Kita nyo pa ba? Madilim na eh. Nabutan ako ng dilim eh. Dapat bukas ko na pala ito Ayan. Ayan na rin yung mga iba kong kinompost doon sa sulok na yon dito. Ayan na yung iba kong kinompost. Ayan na Ayan, compost na yan. Ito rin, kinompost ko na to. Ayan, yung iba kong kinompost, nakaraan kong compost. Ayan na. O, di ba may lupa na ako, dagdag na lupa. After 2 months, yan, lupang-lupa na siya. Ito rin. Yan, ito rin. Kinompost ko rin to. May tanim na siya. O, diba? Yan ang aking pot garden. Yan ang aking pot garden. At ganon ako mag-compost. Nakatulong na tayo sa kalikasan. Nakapag-reduce tayo ng basura. Nagkaroon pa tayo ng mga fertilizer. At nakatulong pa tayo. Nakatipid pa tayo sa pagbili ng garden soil. Yan ang aking sana may natutunan kayo sa part ko sa inyo na ngayon na video. Kaya please like and share and subscribe. Please subscribe naman po mga taga-Bicol dyan. Shout out naman, pa-subscribe naman ng mga kababayan ko dyan sa Bicol. Please like and share and don't forget to hit the notification bell and please select all
para updated kayo sa lahat ng video na pinipicture ko dito sa aking YouTube channel. Thank you for watching. Good evening. Gabi na, oh. Gabi na ang beauty ni Lola, oh. Gabi na. Nakikita niyo pa ba ako? Bye-bye. Maray na nga banggi sa Indong Gabus. Mga taga Bicol diyan sa Camarines Norte. Shout out kay Governor Dong Padilla. Bye.